Isang gunsmith mula Las Piñas dumarayo pa ng Bulacan para magbenta ng baril. Itong suspect natin, siya isang gunsmith. Gumagawa siya ng mga baril. Yun ang source of income niya. Pero bago makipagkita sa buyer, aba, si seller. May isesend mo ng video para ibida ang baril na ibinebenta. Legit check naman pala ang peg. Sa palitan ng messages ng target at ng mga pulis, agad itong kumagat sa bitag ng mga operatiba. Through series ng conversation, na-confirm natin talaga na pumayag na siya na makipag-meet sa isang lugar. Pinano na namin kung paano isasagawa itong bypass operation natin. Sa investigasyon po ng CIDG, bago bitawan ng seller ang baril o bago magkabayaran, nagpapadala muna siya ng parabang test video ng baril na kanyang ibinebenta. Narito po ang isang halimbawa. Isang 9mm na baril ang ibinenta sa undercover police officer. Narito po yun. Tumunugoy, rapido. Ika nga ng mga pulis parang machine gun. Ang ipinag-aalala po nila kung mapunta ito sa isang komunidad at mapunta sa kamay ng hindi nararapat at hindi otorisado. Yung peligrong dulot nito sa mga tao. Para matigil na ang suspect sa pagbebenta ng illegal firearms May 28, kasama ang resibo, nagkasa ang CIDG Bulacan ng bypass operation para madakip ang lalaki nang magkasundo sa meeting place. It's go time! Makikita sa video ang paghihintay ng mga pulis sa isang gasoline station. Maya-maya pa, isang puting sasakyan ang dumating at lumabas ang isang pamilyar na muka. Confirmed, siya na nga ang suspect. Maya-maya pa, naglabas ito ng sako at tinignan na ng police asset ang mga item. Nang makitang kumpleto ang order, nagpalitan na ng mark money ang police asset at ang suspect at nang tanggapin ng suspect ang pera na nagkakahalaga ng 106,000 pesos. Bilang bahagi ng Oplan Paglalansag Omega ng CIDG Bulacan, isang gunsmith at seller ng mga illegal na baril sa Las Piñas ang kanilang tinarget kasama ang resibo. Nang makita ng operatibang nagpanggap na buyer na kumpleto ang items, inabot na niya ang mark money na nagkakalagang 106,000 pesos. Pero kuya, sorry! Huli na po kayo! Police. Okay, boss. Police kami, relax ka lang. Ay, sorry, boss. Wala mo. Dito ka, baba ka dito. Go. Ang mga nakumpiska sa suspect, isang 9mm pistol na walang serial number, 3 magazine at 50 bala. Uhulihin ka namin sa kasong Sige, sir. RA 10591. Sige, sir. May karapatan ka manahimik at magsabalang kibo. Ano mang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban o pabor sa'yo. Dinala ang suspect sa custodial facility ng CIDG Bulacan. Naharap siya sa kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition in relation to RA 10175. Kung mapatutunayang may sala, maaari siyang makulong ng 6 hanggang 12 taon. Nang makausap siya ng resibo, giit niya na pag-utusan lang daw siya. Nauli ka, sarap-harapan. Siyempre, sabihin mo sa'yo, pero inutusan ka lang naman. Wala tayong magawa kasi andyan na tapos na. Bali, Godspeed kasi ako, sir. Yung may-ari ng baril, tumunta doon sa akin. Sabi niya, ipa-deliver dito. Siyempre, kakilala niya. Dineliver ko. Ayun, ganito nangyari. Ang CIDG po ay tuloy-tuloy yung campaign namin against loose firearms to avoid magamit pa yung mga baril na to sa mga krimen at sa mga hindi magandang gawain. Ihinto na natin to kasi wala rin talagang magandang idudulot to sa atin. Umiwas din tayo sa mga illegal na gawain. Sa patuloy na pagtugis ng mga otoridad sa illegal na kalakalan ng loose firearms sa bansa, tanging ang kaligtasan ng mga komunidad ang isinasaalang-alang. Kaya naman kahit gaano kaingat ang mga nasa likod ng ganitong mga negosyo, hindi titigil ang mga kawani ng batas na matuntun sila at makanapan ng resibo.